nagsabi lang ako ng sorry, hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Kita mo, si journalisto mo, pinipilit akong iligpit ka na kasi para mawala na ang problema ko. Hahamunin ko silang tatlo. Si Lito Guerra, Bernie Tacoy, at saka si journalisto mo. Magpalay detector kami kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Alam mo yung mga pagkakataon na akala mo tapos na ang gulo, pero biglang may lalabas na bagong pasabog? Ganito na ganito ang nangyayari ngayon kay alias Totoy. Hindi pa nga humuhupa ang init ng mga bintang sa kanya. Ngayon naman ay diretsahan niyang sinabi na hindi niya babawiin ang mga nasabi niya at ang mas matindi pa, hinamon niya pa mismo ang mga miyembro ng sinasabing Alpha Group. Pero totoo nga ba ang mga paratang ni Totoy o isa lang itong taktika para mailayo ang atensyon sa tunay na nangyayari? At bakit may mga bagong pangalan na nadadawit habang lumalala ang issue? Alamin natin ang buong kwento. Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kwento ni Totoy, kaya lang daw siya humingi ng sorry dati ay dahil hindi naman niya narinig mismo kay General Estomo yung bantang gusto na siyang ipatumba. Pero ang nagkwento raw nito sa kanya ay si Atong na malapit niyang nakasama noon. Sabi raw ni Atong sa kanya, pinapapatay ka na ni General mo. Siyempre kung ikaw ang makakarinig ng ganon, hindi mo naman maiiwasang mapaisip, lalo na kung galing yon sa isang taong pinagkakatiwalaan mo at itinuring mo pang parang tatay. Pero ang mas kinabigla ng lahat, imbes na magpakumbaba si Totoy at tuluyan ng tumahimik, mas lalo pa niyang pinatibay ang kanyang paninindigan. Nilinaw niya na kahit humingi siya ng paumanhin, hindi ibig sabihin nito ay binabawi niya na ang lahat. Kaya sa halip na matigil na ang ingay, panibagong kontrobersya na naman ang sumiklab. Hindi lang kasi si General Estomo ang idinawit niya, kundi nadagdag pa sina Mayor Bernie Tacoy at Lito Guerra. Ayon kay Totoy, ginagamit daw ni Estomo ang mga pangalan ng dalawang ito para hindi siya mabuko bilang miyembro ng Alpha Group. Kung tutuusin, parang mas lalo pa nga nitong pinatibay ang hinala ng iba na mas malalim ang ugat ng problema. Hindi rin nagpahuli si Estomo. Nang marinig niya ang mga paratang, agad raw itong kumilos para linisin ang pangalan niya. Isa sa mga ginawa niya ay ang kumuha ng certification mula sa Pet Masters para patunayan na wala siyang kinalaman sa grupo. Mariin din niyang itinanggi na miyembro siya ng kahit anong samahan na may koneksyon sa mga sabungero o kung anuman ang issue. Z. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Totoy ba na mukhang may matinding pinagdaanan kaya nagsalita? O si Estomo na todo linis sa pangalan niya at handang magsampa ng kaso? At kung wala raw kasalanan ang bawat isa, bakit parang palalim ng palalim ang issue habang may bagong pangalang lumulutang? Ang matindi pa rito, hinamon na ni Totoy sina Estomo, Tacoy at Guerra na mag-lie detector test. Kung wala raw silang tinatago, harapin raw nila ito ng harapan para malaman kung sino ang talagang nagsisinungaling. Para sa kanya, kung talagang malinis ang dating general at walang bahid ng sabit, hindi dapat ito matakot harapin ang ganitong klaseng pagsubok. Para na rin daw ito sa kapakanan ng publiko para malinawan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Sa gitna ng panibagong hamon na yon, may dalawang pangalan na naman ang lumutang. Isa sa kanila ay si Mayor Bernie Tacoy na kilala sa Matag-Ob, Leyte. Ang isa pa ay si Lito Guerra. Pareho silang binanggit ni Patidongan bilang mga umano'y front o tagapamagitan ni Estomo sa sinasabing Alpha Group. Ibig sabihin, ginagamit lang daw ang mga pangalan nila para takpan ang tunay na galaw ni Estomo na kahit wala sa harapan ay kontrolado pa rin daw ang operasyon ng grupo. Si Mayor Tacoy, kung tutuusin, ay hindi na bago sa eksena ng sabong. Sa Visayas at maging sa Maynila ay kilala naman siya bilang isa sa malalaking players sa mga derby. Hindi siya yung tipong manonood lang sa sulok. Siya yung klase ng sabongherong may koneksyon, may pera, at may mga galaw na hindi basta-basta. Ayon sa kanya, oo, napunta siya minsan sa farm ni Atong Ang sa Batangas at doon daw niya nakikita si Julie, si Dondon, gaya ng pagkakakilala niya. Minsan pa nga raw, ito pa ang sumasalubong at kumukuha ng mga pasalubong niya kapag dumadalaw siya doon. Ibig sabihin, hindi malayo ang kanilang ugnayan. Pero ngayon, nang madawit ang pangalan niya sa issue,
tila nilalayo na niya ang kanyang sarili. Kung noon, kilala siyang aktibo sa likod ng sabong, ngayon naman ay parang naghuhugas kamay na lang siya matapos banggitin ng testigo ang pangalan niya. Ang isa pang personalidad ay si Lito Guerra. Kilalang tao sa mundo ng sabong. Isa siyang operator, financier at tagapondo ng malalaking laban. Hindi siya basta sabongero lang dahil konektado rin daw siya kay Atong ang mismo. At kung si Atong na ang binanggit, hindi mo na kailangan ng mahabang intro. Siya na kasi ang tinatawag na hari ng sabong sa bansa. Kaya kung kasama sa pangalan ni Guerra ang ganitong klaseng koneksyon, hindi talaga nakapagtataka na isa rin siya sa mga iniuugnay sa malalaking galaw sa industriya. Kung iisipin mo, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit may mga taong ginagamit para lang pagtakpan ang mas malalaking pangalan sa likod ng kontrobersya. Gaya na lang ni Lito Guerra, na ayon kay alias Totoy, isa raw sa mga ginamit ni dating General Jonel Estomo para itago ang totoong ugnayan nito sa sinasabing Alpha Group. Para sa mga nakakaintindi sa galaw ng politika at underground na connection, hindi na bago ang ganitong estilo. Gumagamit ng tagapamagitan, gumagamit ng ibang muka para lang makapagtago habang patuloy pa rin sa likod ang tunay na utak ng operasyon. Kung totoo ang sinasabi ni Julie Patidongan, may matinding dahilan kung bakit sina Guerra at Mayor Takoy ang ginamit. Kasi kung si Estomo mismo ang makikitang aktibong miyembro ng grupo, baka hindi lang siya ang pagbagsakin kundi pati ang buong galamay nito. Kaya ang pinaka-strategy umano ay ilihis ang atensyon ng publiko gamit ang ibang pangalan para manatiling malinis ang imahe ng dating general. Pero habang si Patidongan ay hayagang nagsasalita sa media, si Lito Guerra naman ay nananatiling tahimik, walang tugon, walang depensa at wala ring paglilinaw. Ang problema, minsan mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa banta. Sa ganitong mga kwento, ang pananahimik ay pwedeng indikasyon ng pag-iwas o mas malalim na plano. Lalo pa ngayong unti-unti nang lumalabas ang mas malawak na koneksyon sa mundo ng sabong. Hindi lang ito basta sugal, isa rin itong sistemang sinasabing umiikot sa impluwensya, pera at sa mga taong handang sumugal, hindi lang ng yaman kundi pati ng buhay. Habang lumalala ang sitwasyon, muling hinamon ni Julie si Estomo na pumayag sa lie detector test para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero ang naging sagot, mas tumindi lang ang galit ng dating general. Ultimatum na ang ibinigay niya na kung hindi raw babawiin ni Patidongan ang kanyang mga pahayag, ay magsasama siya ng kaso. Ang kaso, parang touch move ang peg ni Patidongan. Wala nang atrasan, wala nang bawi. Para sa kanya, tapos na ang panahon ng takot at pananakot. Ngayon, usapang lie detector test naman tayo. Marami ang naniniwala na ito ang susi para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Pero alam mo bang hindi naman talaga nito kayang sabihin kung nagsasabi ng totoo ang isang tao? Ang ginagawa lang nito ay sukatin ang mga pisikal na reaksyon gaya ng tibok ng puso, paghinga, blood pressure at pagpapawis. Kaya kung kinakabahan ka kahit nagsasabi ka ng totoo, posibleng mabasa ng machine na parang nagsisinungaling ka. At dito na pumapasok ang sinasadyang pagmanipula ng sarili habang sumasagot. May mga diskarte na ginagawa ang ibang tao para dayain ang makina. Yung iba, pinipigilan ang paghinga. Pinapahirapan ang sarili sa maliit na paraan tulad ng pagkurot sa hita o pagdiin ng kuko sa palad habang nagsasalita. Ang layunin nito ay guluhin ang baseline ng katawan para pag dumating na yung mga sensitibong tanong, hindi na ma-detect kung may stress o takot dahil nalilito na ang sistema. Kaya kahit pasabihin mong may kaalaman ka sa kung paano dayain ang polygraph, hindi rin ganun kadaling gawin dahil alerto ang mga examiner. Pinagmamasdan nila ang kilos mo, galaw ng mata mo, paghinga mo at lahat ng maaring magbunyag kung may ginagawa kang hindi natural. Kaya kung sabay-sabay na ihaharap sina Julie Patidongan, Mayor Takoy, Lito Guerra at Estomo sa lie detector test, tiyak na magiging mainit ang laban. Kung sakaling mangyari yan, hindi lang ito basta simpleng test. Para na rin itong courtroom showdown kung saan bawat hinga at bawat pintig ng puso ay pwedeng maging ebidensya laban sa iyo. Kasi kahit gaano pa kagaling magsinungaling ang isang tao, isang maling paghinga lang pwedeng bumuking sa kanya. Sa huli, sabi nga nila, marunong magsinungaling ang bibig pero hindi ang katawan. Ang tanong ngayon,
Bakit hanggang ngayon nananatiling tikom ang bibig ni Lito Hera? At totoo nga kayang ginamit lang siya ni Estomo para hindi siya makilala ng kapwa-pulis o ibang kasabwat sa grupo? Ano naman talaga ang papel ni Mayor Takoy sa lahat ng ito? Ikaw, naniniwala ka bang lahat ng ito ay bahagi lang ng mas malawak na paninira? O baka naman ito na talaga ang simula ng pagbagsak ng isang matagal nang nakatagong sistema? I-comment mo yan sa ibaba at kung gusto mo pang masundan ang ganitong klaseng mga kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates.